Kailan hindi mo mapapantayan si Miriam Defensor Santiago? Grabe. At lalong-lalong hindi ikaw yon, Luistro. Madali magpaka-BBM. Madali din naman magpaka-Duterte. Madali lang din pumanig, maging side sa isang politiko. Yung nakatayo, mamamaril yan. Walang habas na mamaril yan. Boom! Putang ina, oh. What's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Isa magandang araw, oy! Lunes! Joe Malone TV, issue ng bayan Ating pag-usapan. Sumasalamin sa katotohanan lamang Para sa mamamayan. Totoo ang laban, Hindi puro drama, hindi rin chismisan. lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmahal. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. Kaway-kaway sa Comsec mga kayon. Ay, Ang dayaan, tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Merong na naman mga hindi nakakatulog laban kay Bibi Inday Sara Duterte. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Yun ang sinasabi ko. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Hoy! Monday, March 9. Diyos ko, bukas March 10 yan. Maraming salamat. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. OFW ka man o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Mega love shoutout. Paki-double check mga kayo kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe at paki-click yung bell icon sa description box natin. Merong mga backup na channel dyan dahil mahirap na at iniisa-isa na ang mga DDS. So, minamass report nila hanggang sa ma-takedown yung channel. Eh kasi, abobo eh. Autobot eh. Kalaban ng mga Megatron. Diba? Autobots. Bakit Autobots? Kasi pag nakita nila marami nagre-reklamo, ang hinana nila, putang ina, bakit marami nagre-reklamo, marami nagre-report dito? I-take down nyo na yan. Hindi pa ata nila naaral yung ano eh. Yung, puta, bakit marami nagre-reklamo rito? Baka nagbayad to mga to para i-report ha. So, medyo hindi pa advance. Kailangan nyo na mag-update ha. Kawawa naman yung mga channel namin na tinetake down ninyo na dahil minas-report nyo, pinagtripan nyo lang. Wala naman talagang valid. Eh, syempre, si Autobots. Autobots eh. Ganun eh. Pakita naman natin, mga kayon, paki-like and share naman itong video natin. Pakita naman natin kung anong suporta meron ng mga taga-DDS. Ha? Kasi talagang iniisa-isa eh. Tatrabahuhin. Lahat. Tatrabahuhin ngayong taon na to hanggang next year para hindi talaga mapaupo yan si BP Inday. All out. Taya, pati pamato, pati pamanggulo, pati bahay, sangla. Alam niyo yung terminology na yun sa mga text, pag nagte-text ka ng mga batang 80s. Pag sinabing taya, pati, ay, matakot ka na. Ano taya mo? Lahat, pati. Pag sinabing pati bahay, pati kapatid, ay, sangla. Ganun yun. So, lahat sila, pati. Pati na sila. Lahat nakataya na. Wag lang nilang ma-convict lang nila si BP Inday Sara, ma-impeach lang nila kasi yun ang sugal nila.
pagka nanalo sila dyan, na-convict nila si BP Inday Sara, kahit nasabihin natin na meron pang mga kapatid si BP Inday Sara, tuwan-tuwa na yan. Doon nga lang doon sa sufficient inform, hindi na maitago yung tuwa ni Utang. Eh. Di ba? Nangingiti-ngiti siya. Di ba? Sufficient in substance pa lang yun. Ha? Grabe ngayon, no? Mga kayon, paki-like yung video, paki-share. Kasi sa algorithm yun eh. Otherwise talaga, wala talagang manonood. Kahit mag-backread kayo doon sa mga videos natin. Wala, tatrabahuhin talaga nila. Tatrabahuhin nila. Kaya kayo na lang ang pag-asa namin, mga political vlogger. Tayong mga taga-DDS, mga diehard Duterte supporter. Tayo na lang talaga yung pag-asa. Paki-like and share, paki-subscribe, paki-share sa lahat ng mga kakilala nyo ng mga Duterte rin at sa mga kalaban natin. Ang dami, sobrang basura sa blow up. Talagang ayoko na mag-blow up eh. Gusto ko dito na lang tayo sa YouTube. Talagang basura. Alam niyo sa blow up, marami ako nakikita. Totoo to ha. Alam niyo naman, kilala niyo ako, hindi ako plastic. Dahil alam nilang maraming views yung mga politiko, yung mga pwedeng itakel, pwedeng itapik, pwedeng i-content. Gagawin na lang nila ng kahit ano na lang, nang walang deep research, nang walang, ewan ko ba, nang walang, napantanga. Alam mo yon? Yung for the views. Ayan na naman tayo sa for the views eh. Wala namang kita sa blow up eh. Di ba? Wala namang kita sa blow up. Ang ano nun, hindi man lang nila naaral, maigi. So sila, content lang. Pansinin nyo, wala na nagpo-post ng about sa sarili nila. Lahat kumo-content na. Lahat reels na, lahat content na. Ultimo yung mga naglalambingan lang sa kalye na mag-asawa, mabibidyohan ka pa eh. Partida yun ha. Yung may yung halimbawa, ano ba to? Yung nagpakain ng, kunyari, nag-iisip ako example eh. Kunyari si Guardia, nagpakain doon sa Pulube. Nagbigay ng pagkain. Kahit siya mismo, ayaw na niyang videohan, may magbibidyo para sa'yo. Without your consent, ipopost ka pa. So yung credit, mapupunta doon sa sa uploader. So, ang galing nga. Pero ang pinupuri talaga nila, kunyari lang, si Guardia. So ang kita, kahit wala naman talagang kita o ang views, nandoon sa uploader, even though walang consent na i-upload. Paano kung etong taon to, private person to, na siya mismo ayaw niyang videohan yung sarili niya na tumutulong siya. Siguro naawa siya. Diba? Halimbawa lang senaryo lang. Kasi nanonormalize eh. Yun ang problema eh. Nagiging normal. May nabasa pa nga ako noon, no? Nangyari naman din sa akin to. Parang boot siya sa mall. Tapos, yung empleyado, break time, kumakain doon sa ibaba, nakatago. Nakatago na. Puta, na-videoan pa o na-picturean, tapos nilagyan ng istorya, nilagyan ng caption. Nangyari din sa amin yan, ganun madalian. So, ang tendency, kumuha ng simpatya si uploader na, tinan nyo yung mga empleyado, pakainin nyo naman sa magandang lamesa, bigyan nyo naman kahit isang lamesa lang para makakain ng maayos. Hindi nyo gets eh. Kaya yan yung sinasabi ni Robin Padilla na, weak yung mga kabataan ngayon eh. Hindi nyo kasi gets. Kasi kami, wala namang problema eh. Kumain kami sa lapag, kumain sa lamesa. Siyempre, mas kampante ka kung kakain ka sa lamesa. Pero puta, parte ng foundation namin yun eh. Parte ng foundation namin yun. Ang problema kasi sa mga uploader, kahit ano na lang. May ma-content lang sila, may ma-post lang sila ngayong araw. Kahit ano na lang, kahit hindi na nila buhay. Kaya shoutout doon sa mga nagko-content na sariling content nila. I mean, gumagawa sila ng idea, ng original content na sila, na hindi na nila kailangan pa mag-scoop sa ibang tao. Pati yung mga private, pati yung kumakain. Sa ilalim ng table, sa ilalim ng cashier. Kumalat yan sa Facebook ata Kumalat yan. Pucha, pati yun, na-picture nila tapos nalagyan pa nila ng istorya. Without even knowing. Kumbaga, nag-hypothetical guess lang sila na bigyan nyo naman ng lamesa yung empleyado nyo para makakain ng maayos. Paano kung siya mismo, ako nangyari sa akin yun paano kung siya mismo ang nag-insist na hindi, dito lang ako kakain, mabilisan lang kasi habol ko, break, 15 minutes lang yung break
Nangyari sa akin yan, ha? Ang dami kong service, ang dami kong pinasukan na trabaho nung bata ako. At pinagsabay-sabay ko pa yan. Ilang restaurant ang pinasukan ko. Fast food chain, that's 1, 2, 3. Tatlo. Apat. Gusto niyo sabihin ko? Jollibee, Kenny Rogers, Auntie Anne's, McDonald's. Ha? Hindi ko sinasabing sila. Ang amin lang, ganun kami. Ganun kami mga batang 80s eh. Para kaming boy gypsy. Sabi nga ng isang lasinggero sa Tondo, dapat boy gypsy ka. Kahit saan, pwede. Nung sinerge ko, hindi yun ang meaning ng gypsy. Hindi. Patay na yun eh. Police. Patay na yun. Alam ng mga taga-tondo, alam ng mga taga-tondo to, si Boy Singkit. Alam niya, lagi niya sinasabi, kailangan boy gypsy ka. Curious kami noon. Anong boy gypsy? Kahit saan pwede. Pagtingin ko, nung malaki na ako, nung nag-aral na ako, pagtingin ko sa yung gypsy, iba naman meaning eh. Gago din yung tao. Nauturing kami. Pasalamat siya, patay na siya. Hindi, ang ibig ko sabihin, regardless kung tama, baka mamaya may iba lang spelling eh. Ang ibig ko sabihin lang dito, na sana kami, ganun kaming mga batang 80s. Kaya nga taga sa Facebook nag-comment ako doon, gumawa ako ng reels about doon sa week na sinabi ko, week naman talaga yung mga kabataan ngayon kumpara sa amin. Kasi talagang kami, kahit nababalagong kami, sabi kong gano'n, kahit nababalagong kami, pag uwi namin, hindi ba natatapos yung araw, tropa ko pa rin yung bumalagong sa amin. Grupo-grupo yan. Matututo ka ng social interaction, matututo ka makisama ng bata ka. Tayo mga batang 80s, 90s, matututo ka. Bakit hindi? Kailangan mo makisama kasi yan yung araw-araw nakalaro mo. Di ba? Unlike ng mga kabataan ngayon, kahit sa loob lang ng kwarto, sa loob lang ng bahay, kaya nilang i-enjoy, kaya nilang ubusin yung isang araw nila. Sa atin noon, hindi. Ang haba ng araw natin noon. Di ba? Hihintayin natin na mag-Friday, kinabukasan, walang pasok para makapaglaro tayo. Uuwi tayo bago magdilim. Matik, walang cellphone, hindi tayo susundin. Minsan hindi tayo sinusundo, pero kadalasan sinusundo tayo, may bit-bit na sinturon, tsinelas, muwi ka na! Tapos tayo takbo habang umiiyak. Ganun tayo noon. Ang ibig ko lang sabihin, ang ibig ko lang sugatan dito, ang gusto kong sugatan kasi dito, alam mo yun, na dapat alam natin kung ano yung differences, alam natin kung ano yung stand natin. Hindi tan tayo sumasakay sa agos kung malakas ang politika, tapos kahit hindi mo nalalaman, BBM ka, hindi mo nalalaman, DDS ka, hindi lang BBM, hindi lang DDS. Dapat alam din natin kung bakit. 'Di ba? Kung bakit ka BBM, kung bakit ka DDS, patunayan natin. Dapat may deep research. Hindi yung iba gumagawa pa ng AI na photo tapos gagawa ng chismis, gakonti lalagyan ng konting caption, tapos pagkakaguluhan na sa comment section, 'di ba? Sobre. Naniniwala ba kayo na si Kong Jervil Luistro ang Miriam Defensor of this generation? Hindi. Puta, wag nyo nang istorbohin yung tao, patay na. Nananahimik na. Kung meron man na Miriam Defensor sa ngayon, sa generation natin, dito sa lugar sa ngayon, sa current situation natin, walang iba kundi si Rodante Marcoleta. Pero hindi ko sinasabi magiging kaparehas ni Rodante Marcoleta si Senator Miriam Defensor. Senator Miriam Defensor will always be the one, will always be Miriam Defensor Santiago. Nonetheless, nothing else. Hindi yan papantayan. Meron siguro
Assure. Alam niyo yung Assure? Ito ba yung Assure? Nadaanan ko na to eh. Nakapag-shoot na ako dito ng photography ng prenup. Basta alam niyo yan. Assure. Sa Pilipinas din yan. Ito yung parang, ano yun, kay Paris Hilton ba? Parang ganon. O kay Pacquiao, hati ba sila? O ano. Basta ito yung may beach sa loob. Yung may parang dolomite din. Yan yun. So walang habas. Na isang araw lang ata to. Napanood ko na to. Ayoko kasing, ewan ko ba, kailangan ko ikwento sa inyo to. Puking ina. Ang hirap din kasi makakita yung ganun eh. Tapos yung sa tindahan na may binaril na dati niyang jowa. Puta, ganun na ngayon. Wala nang habas sila. Meaning, matapang na sila. Nawawala man yung mga yan sa sarili. Yung Assure, sinasabi, meron daw something sa utak eh. Pero kahit na. Kung may something sa utak yun, mas lalong hindi mo makukulong yun. Makukulong lang yun sa mental hospital. Di ba? Baka tawanan ka pa nun eh. Wala ka nga sa katinuan eh. Pero ang tanong, bakit kailangan mangyari yung mga ganun? Na pwede namang hindi. Yun yung ano eh. Tapos yung mass shooting, akala ko nga sa ibang bansa lang, ba meron din dito ha? Oo. Meron din dito. Tulad na lang yan sa Assure. Ilan ang patay? 2 ata. 2 ata. Putang hirap tumakbo yan. Paano pagkasama mo pamilya? Ako lagi, ganun eh. ang ano ko, ang ano ko, pilit kong nilalagay yung sarili ko sa sitwasyon eh. Halimbawa, kayo, ito imagine niyo. Nandoon kayo sa basketball court. May biglang isang tao na namamaril. Anong gagawin mo? Siyempre, tatakbo ka, oo. Pero 'di ba? Pwede naman siyang hindi mangyari. Yun ang lagi ko sinasabi. Even sa korupsyon, even do sa flood control, yung mga bumabaha, yan, yung mga rumaragasang tubig na gano'n, na akala natin, baha pa ba yun? Puta, rumaragasa na, baha pa ba yun? Pwede namang hindi mangyari yung gano'ng bagay. Pero, nangyari. Ang anong doon? Kapabayaan. Flood control issue ka man o dyan sa case man ng Assure, kapabayaan yun. Huwag niyong sabihin hindi. Siyempre, i-deny nyo yan. Di ba? Katarantaduhan naman. Siyempre, di niya maaminin yan kahit corner pocket na kayo eh. Di ba? Ganon din eh sa yung sa bagyo nun, mga bagyo na nakaraan na binaha na maraming namatay. Pwedeng hindi mangyari, pero nangyari dahil sa kapabayaan ng gobyerno. Ngayon, 2026, may mga papasok na bagyo. How sure are you? O ano yung percentage na hindi na mangyayari yung nangyari noong 2025 during thunderstorm, during storm, during bagyo? How sure are you? And what are the percentage na safe yung mga tao kahit saan man lugar? I mean, doon sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo. Babagyo ngayon ha, 2026. Baka akala nyo last year lang. Babagyo, may bagyo papasok. Di ba? Sigurado, summer lang eh. Summer lang. O ito yung pagkakataon natin, di ba? Itong summer na magpintura ng bubong, takpan yung mga butas, ng mga posible na pwedeng daanan ng tubig. Tayo yon. Kasi nagiging maagap tayo. O ngayon, yung sa gobyerno. Di ba? Ano yung ginagawa nila? May naibabalita ba? Meron, may mga umiikot na parang tanga. Pero ang tanong, how sure are they na hindi na mangyayari yung 2025? Yun. That's the fucking point, you know? Di ba? Yan ang mahirap. In the same manner, doon sa mga nagpapaka-antay, nagpapaka-pro, without knowing alam mo yun, yung nakikisakay lang sa Agos. Uy, medyo viral lang ngayon. Medyo viral lang politika issue ngayon. Yun ang gawin natin. Di ba? Ako, matagal na ako nasa politika. Sawang-sawa na nga ako eh. Sa totoo lang. Nakakapagod yung isnabin ka. Hindi nakakapagod yung walang views eh. Comfort space ko to eh. Hindi nakakapagod yung walang views. Ang nakakapagod yung paulit-ulit mong kailangan ibalita para matauhan yung taong bayan, matauhan yung politiko na hindi nila ipararamdam sa'yo na affected sila. Yun yung nakakapagod. Na paulit-ulit na lang
na parang hindi sila nagkikinig, na hindi sila uma-action, na hindi ka nagmamatter, na hindi naririnig yung boses mo. Yun yung nakakapagod. Pero yung walang views, may views o wala, up and down. Sanay na ako dyan eh. Vlogger ako eh. Di ba? Alam ko na yung mga ganyan na, ay, walang views ngayon ha. Okay lang, baka next week meron na. Oops, next week meron. Uy, ang ganda ng views natin ngayon ha. Okay lang yan. So, susunod, wala na yan. Oh. Alam namin yan eh. Pinasok namin to eh. Kahit tingnan nyo dyan, sa about ko, o ilang taon na akong vlogger, 2018 lalabas dyan. Oh, 2018 lalabas dyan. 2019, naka-isko ako eh. Diba? Kaya hindi pa ako vlogger. Gusto ko na si Tatay Digong. 2016. Bakit kamo? May post din ako dyan sa community ko. Meron akong bowler ni Duterte, 2016. Yan ang ano ko. Pero hindi pa ako vlogger noon eh. Wala. 2018 ako nag-start. 2019 ako pumasok sa politika. Kay Isko, doon ko na malayan. Doon ko na tutunan unti-unti kung ano yung kahalagahan ng alam mo kung sino yung sinusuportahan mo. Dahil mahirap magtanggol ng korap. Can you just imagine na pagtatanggol mo yung korap tapos makakatanggap ka ng payroll buwan-buwan? Makakatanggap ka ng sahod, allowance o kasama ka sa payroll nila. Halimbawa, tapos hirap na hirap kang ipagtanggol kahit dahil ikaw mismo alam mo na korap yung pinagtatanggol mo. Putang hirap nun. Wala nang singihirap pa dun. 'Di ba? Mas magandang ipagtanggol kahit hindi ka na isama sa payroll, hindi ka pasahurin, pero alam mo, malinis yung malinis yung kusensya sa pinagtatanggol mo. Yun ang masarap. Lahat ng sabihin mo, tatama. 'Di ba? Pero kung sabihin mo halimbawa lang, titililing, pagtatanggol mo, kasi vlogger ka niya, ay puking ina, ang hirap no. Tangina. Pati ikaw, mababash doon. Ayoko yun. Hirap yun. Kaya sabi ko, kung susuporta ako ng isang politiko, personal, hindi trabaho. Something that is personal. Something na ikaw mismo alam mo sa sarili mo na may tiwala ka sa produkto mo as business-minded. Kumbaga, metaphor yun. Kumbaga, naniniwala ka sa produkto mo, ikaw dapat na maniwala sa produkto mo. Kaming sa side ng political vlogger, dapat ikaw mismo, as personal, naniniwala ka na hindi corrupt. Yung pinagtatanggol mo, otherwise, nag-aaksaya ka lang ng panahon, ng oras, or kumukuha ka lang ng allowance. O, naka-payroll ka. Ayoko ng ganun. Putang ina. Kilala ko sarili ko. Ang dami-dami kong talent eh. Sa trabaho na lang ako. Wala pa akong masasagasaan. Wala pa akong sisisihin. Hindi ko pa masisisa yung sarili ko. Ganun na lang. Di ba mga kayon? Okay, maraming salamat mga kayon. Meron pa tayong mamaya. Tuloy-tuloy ulit tayo mga kayon. Sana masuportahan nyo naman itong channel ko. Paki-like and share para sa algorithm at paki-subscribe lahat ng backup channel natin sa description box. Maraming salamat. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.